Nagsisimula ang kwento sa isang tao na sinaksak ang puso ng sinaunang dragon gamit ang kanyang espada. Habang dumadaloy ang dugo mula sa dibdib ng dragon ay sinabi nito sa tao na hindi siya dapat matalo, dahil siya ang pinakamalakas na dragon sa mundo at nabuhay na mula pa noong panahon ng mga Diyos. Naalala niyang minsang kumampi siya sa mga tao at naging malapit sa kanila ngunit hindi niya inaasahang mapapatay siya ng isa sa kanila. Bago tuluyang maging abo ang kanyang katawan ay hiniling niya na dalhin ng Grim Reaper ang kanyang kaluluwa sa kailaliman ng Underworld, dahil matagal na siyang nabubuhay at nais na niyang magpahinga sa walang hanggan. Sa susunod na sandali ay idinilat niya ang kanyang mga mata at nakita ang ilang mga tao na nakatingin sa kanya, hindi maintindihan ng sinaunang dragon kung ano ang nangyayari habang tinatawag siya ng pamilya bilang kanilang pinakamamahal na anak at binigyan siya ng pangalang Dolan. Napagtanto ng sinaunang dragon na ngayon ay si Dolan, na siya ay muling isinilang bilang isang tao sa parehong nayon kung saan siya pinatay ng isang makapangyarihang tao. Habang lumilipas ang panahon ay lumaki si Dolan at naging isang mabuting binata. Nakatira siya sa isang maliit na nayon na tinatawag na Burn na matatagpuan sa hilagang hangganan ng kaharian ng Arkrest. Ang tanging pangunahing industriya sa nayon ay pagsasaka at nagtatrabaho siya sa bukid upang kumita ng kanyang ikinabubuhay. Mayroon ding tradisyon sa nayon na sa edad na 15 at itinuturing ng ganap na adult ang isang tao at kailangang mamuhay ng mag-isa na hiwalay sa kanilang mga magulang. Si Dolan na ngayon ay 16 na taong gulang ay umalis na sa bahay ng kanyang mga magulang at namumuhay na mag-isa sa nayon. Isang araw ay pumunta siya sa malapit na ilog upang manghuli ng isda para ibenta at kumita ng pera. Tinanong siya ng kanyang kaibigan kung pupunta ba siya sa latian upang imbestigahan ang sitwasyon. Sumagot si Dolan na isang buwan na mula nang umalis ang mga lizardmen mula sa latian at hindi niya kayang hayaan na ganito na lang. Sinabi ng kanyang kaibigan na hindi ito ang kanyang trabaho dahil tungkulin ito ng mga sundalo ng garrison. Pinilit siyang pigilan ng kaibigan at sinasabing nag-aalala siya para kay Dolan. Ngunit tiniyak ni Dolan na magiging maayos lang siya at dahil sina Kapitan Balan at ang kanyang mga tauhan ang nagbabantay sa nayon, wala siyang ibang magagawa kundi imbestigahan ito ng mag-isa at matapos iyon, kinuha niya ang mga isdang nahuli niya at bumalik sa kanyang bahay. Sa daan ay nakasalubong niya ang kanyang mga kaibigan at ibinahagi ang ilan sa mga nahuling isda. Binalaan din siya ng mga ito na mag-ingat sa mga demonyo at ligaw na magnanakaw at dahil hindi gaanong ligtas ang kanilang nayon, lahat ng tao ay kailangang ipagtanggol ang kanilang sarili. Pagdating sa bahay ay agad siyang sinalubong ng isang batang babae na nagngangalang Eri na nagsabi sa kanya na lumabas dahil magkaklase sila sa magic. Sumunod si Dolan at ipinakita ang kanyang lakas sa pamamagitan ng pagtira sa isang poste gamit ang kanyang Thunder Magic spell. Nasiyahan ang kanyang guro at ito ang matandang pinuno ng nayon sa kanyang progreso sa magic at hinihikayat siyang magpatuloy ng mahusay sa klase ng paggawa ng potion. Nagpasalamat si Dolan sa lahat ng itinuro ng kanyang guro at nangakong gagawin ang kanyang makakaya sa hinaharap. Sa gabi ay nakita ni Dolan ang isang babae at nagulat siya sa kanyang kagandahan. Ipinakilala ng pinuno ng nayon ang babae bilang si Christina at ipinaalam kay Dolan na mula ngayon, manirahan na siya sa nayon at sinabi rin nito na maging mabait si Dolan sa kanya dahil siya ay anak ng isang kilalang pamilya. Nagkamay sila at mula sa kanyang pagkakahawak ay napansin ni Dolan na isa siyang bihasang manlalaban ng espada at gayunpaman, nag-aalala si Dolan na baka hindi siya magtagal sa burn dahil maraming panganib sa buhay sa nayon, ang posibilidad na mamatay sa lamig tuwing taglamig at ang matinding init sa tag-araw. Pagkatapos nilang magpaalam ay bumisita si Dolan sa kanyang mga magulang at binati sila ng mainit. Ibinigay niya ang lahat ng nahuli niyang isda at sinasabing sapat na iyon para sa buong linggo at ng gabing iyon ay nagtipon sila sa hapagkainan at masayang nagsalo sa pagkain. Masaya si Dolan na muli niyang natikman ang masarap na luto ng kanyang ina pero nagbiro ang kanyang ama na dapat ay maghanap na siya ng asawa na kasing husay magluto ng kanyang ina. Napatango si Dolan at sumagot na alam na niya kung saan patungo ang usapan pero sa ngayon, wala pa siyang balak mag-asawa dahil gusto muna niyang maging mag-isa. Naiintindihan ng kanyang mga magulang ang kanyang damdamin at sinabihan siyang gawin ang anumang nais niya sa buhay, ngunit nagpaalala sila na umuwi ng ligtas dahil narinig nilang pupunta siya sa latian at ayaw nilang mag-alala para sa kanilang pinakamamahal na anak. Tiniyak ni Dolan na magiging maayos lang siya at agad na babalik. Habang papalabas si Dolan ng nayon ay dumating ang mga gwardya ni Kapitan Balan at pinigilan siyang pumunta sa latian.
sinabi ng isa sa mga gwardya na tungkulin nila ito at hindi ni Dolan, kaso lang doon ay itinuro ng kasama nito na kung lalabas sila at umatake ang mga demonyo sa nayon, walang may iwan para protektahan ito. Sa sandaling iyon ay dumating ang matandang pinuno ng nayon at nagbabala kay Dolan na mag-ingat, dahil hindi gumagana ang kanyang banal na mata at tiniyak ni Dolan na maayos lang siya at umalis na, at habang naglalakbay siya, ipinaliwanag niya na minsan ay may mga ugnayan ang mga lizardmen sa nayon ng Burn, ngunit isang araw, bigla na lang silang nawala. Walang ideya ang mga taga-nayon kung ano ang nangyari, subalit nangako si Dolan na tuklasin niya ito. Pagdating niya sa latian ay agad niyang ginamit ang kanyang search magic para hanapin ang mga lizardmen, at matapos suriin, napagtanto niyang hindi na kayang mabuhay ng mga lizardmen dito dahil napakalakas ng mga espiritu ng lupa at maging ang mga water spirits ay nanghihina. Bigla niyang naramdaman ang isang bagay at mabilis na dinukot ang kanyang espada. Inisip niyang malakas ang mga demonyo sa latian kaya't mahihirapan siyang lumaban, kaso laking gulat niya nang makita na ang demonyo ay isang lamiyay. Isang babae na kalahating tao at kalahating ahas ang katawan. Tinanong ng babae kung ano ang ginagawa ni Dolan na mag-isa sa latian, at bago siya makasagot ay biglang dumating ang isang dambuhalang espiritu at inatake ang babae. Bago pa siya mahuli ng espiritu ay niligtas siya ni Dolan sa pamamagitan ng pagputol sa kamay ng espiritu at dinala siya sa kabilang dako. Nagtago sila sa ilalim ng isang higanteng kabute hanggang sa mawala sa kanilang paningin ang espiritu. Tinanong ng babae tungkol sa espiritu at ipinaliwanag ni Dolan na ito ay isang ligaw na espiritu ng lupa, at ipinaliwanag din niya na dati mga lizardmen ang nakatira sa latian na ito, ngunit nawala silang lahat at ang dambuhalang espiritu na iyon marahil ang dahilan. Ipinakilala niya ang kanyang sarili at tinanong ang pangalan ng babae, at sumagot ang babae na ang pangalan niya ay Selina at marunong din siyang gumamit ng magic. Dahil may kakaibang magic ang mga lamiyay na gumagana laban sa mga espiritu ng lupa, at humiling si Dolan na tulungan siya ni Selina at makipaglaban kasama niya. Noong una ay tumanggi si Selina at sinasabing bawal lumaban ang mga lamiyay sa lupa, pero dahil sa sitwasyon ay pumayag siya sa hiling ni Dolan. Dahil dito ay nagtungo sila patungo sa espiritu at sumugod gamit ang kanilang mga sandata at inatake sila ng espiritu gamit ang mga sand bullet. Ngunit hindi ito nakaapekto sa kanila dahil agad itong dinurog ni Dolan gamit ang kanyang espada. Pagkatapos ay tinawag ni Selina ang espiritu ng dakilang ahas at kinulong ang katawan ng espiritu gamit ito. Hindi sapat ang kanyang kapangyarihan pero sapat na iyon para makakalipad si Dolan sa ere at putulin ang katawan ng espiritu sa pamamagitan ng kanyang dragon magic. Masaya si Selina na natalo ni Dolan ang dambuhalang espiritu, subalit hindi nagtagal ang kanyang kasiyahan dahil nabalot siya ng putik na galing sa katawan ng espiritu. Sinabi ni Dolan na kailangan nilang linisin ang kanyang damit kung hindi ay magkakasakit siya. Pumayag si Selina sa ideya at nagtungo sila sa tabi ng ilog bago kunin ang 3 gintong bato na lumabas mula sa katawan ng dambuhalang espiritu. Habang nililinis ang kanyang damit ay tinanong ni Selina si Dolan kung bakit hindi siya natatakot sa kanya. Sumagot si Dolan na narinig niya mula sa mga tao na nakakatakot ang mga lamiyay at kapag nakita sila ng tao sila ay nagiging agresibo. Ngunit nang makita niya si Selina ay hindi niya nakita ang isang agresibong nilalang kundi isang kaibig-ibig na batang babae na masayang tumulong sa isang estranghero. Namula si Selina sa kanyang sagot, ngunit tinanong siya ni Dolan kung nasaan ang iba pang mga lamiyay. Sinabi ni Selina na mayroong isang patakaran sa kanilang nayon na kapag ang isang lamiyay ay nagdiriwang ng kanyang 17 kaarawan, kailangan niyang maglakbay upang humanap ng asawa. Ibinunyag din niya na ang mga lamiyay ay isang lahi ng mga babae lamang at tanging mga babae ang kanilang ipinapanganak, kaso kung sakaling magkaanak sila ng lalaki na isang bihirang kaso at magiging kabilang siya sa lahi ng kanyang ama, at dagdag pa niya, ang mga lamiyay ay isang lahi na nagmula sa isang babaeng tao na isinumpa. Ang sumpa ay naipasa mula sa mga henerasyon kaya't bahagi ng kanilang katawan ay ahas at ang kanilang mga likido sa katawan ay may halong lason. Sinabi niya na ang mga lamiyay ay tinuruan na pumili ng asawa na may malakas na katawan na kayang tiisin ang anumang lason, kung hindi ay mamamatay sila sa simpleng halik o paggawa ng isang anak. Sumagot si Dolan na naiintindihan niya ang pinagdadaanan ni Selina at maaaring napakahirap para sa kanya na makahanap ng asawa. Gayunpaman ay tiniyak ni Dolan kay Selina na siya ay napaka-cute at tiyak na makakahanap siya ng malakas na asawa na kayang tiisin ang kanyang makamandag na katawan. Namula si Selina sa kanyang mga sinabi at sinagot na parang itinatrato siya ni Dolan na parang bata.
Pagkatapos ay kumain sila ng pagkain na inihanda ni Dolan at hindi makapaniwala si Selena kung gaano ito kasarap, dahil hindi pa siya nakakakain ng ganitong kasarap na pagkain sa buong buhay niya. Sinabi ni Dolan na ito ay dahil sa kanyang ina na nagturo sa kanya kung paano magluto, kaya naman napagtanto ni Selena na mahal si Dolan ng kanyang pamilya at nagkaroon ng pagbalik-tanaw si Dolan sa kanyang nakaraang buhay at naalala niyang hindi na siya ang nag-iisang dragon sa kuweba. Kinabukasan bago sila magpaalam sa isa't isa ay naalala ni Dolan na mahilig ang mga lamiyay sa spiritual energy, nagbigay siya ng kaunting spiritual energy kay Selena ngunit laking gulat niya nang biglang natigilan si Selena at bumagsak sa lupa. Dito napagtanto ni Dolan na masyadong malakas ang spiritual energy ng isang dragon para kay Selena. Nagpaalam sila at binati ang isa't isa ng good luck at sinabi ni Dolan kay Selena na makakahanap siya ng mabuting asawa sa lalong madaling panahon. Inanyayahan din niya si Selena na bumisita sa kanyang nayon kapag nahanap na niya ang kanyang asawa at pumayag si Selena. Habang naglalakad ang dalawang lalaki sa daan ay bigla silang nasalubong ng isang naglalakbay na si Selena. Hindi sinasadyang natakot ang mga ito at napagtanto ni Selena na ang itsura ng kanyang ibabang bahagi ng katawan ay magiging problema, na makahanap siya ng gwapo at matipuno na asawa. Samantala si Dolan ay nasa bahay muli at gumagawa ng mga magic potions kasama sina Ari at Mag-Aro. Sinabi ng matandang si Mag-Aro na hindi tulad ng mga halamang medikal at ang mga halamang pangmanggagamot ay gawa sa mga sangkap na may taglay na kapangyarihang mahika, kaya't mas mahirap itong ihanda. Ipinaliwanag ni Mag-Aro na napakakomplikado ng paggawa ng potion na kahit kaunting pagkakamali sa dami ng mahika ay maaaring maging nakamamatay. Para bang may jinx power ang kanyang mga salita dahil sa sandaling iyon ay nagkamali si Dolan sa kanyang proseso ng paggawa ng potion, na naging dahilan upang masayang ang lahat ng sangkap. Pinagalitan siya ni Mag-Aro at sinabihan na maging mas maingat sa kanyang trabaho at nalungkot si Dolan sa sarili, na hindi nagustuhan ni Ari dahil gusto niya na palaging nakangiti si Dolan kaya't sinubukan niyang pasayahin ito. Sinasabing mahusay si Dolan sa mga halamang medikal at mabuti siyang tao na palaging inaalagaan ang mga bata. Idinagdag pa niya na hanga siya sa pagkatao ni Dolan at bago tapusin ang kanyang mga papuri ay naintindihan ni Lola Mag-Aro ang damdamin ni Ari, ngunit hindi ito napansin ng makapal na si Dolan at pinuri pa niya si Ari, sinasabing mas bagay itong maging magaling sa paggawa ng potion kaysa sa kanya. Sumang-ayon si Mag-Aro at pinayagang magpahinga si Ari para sa araw na iyon at pag-alis ni Ari. Ipinaliwanag ni Dolan kung bakit siya nahihirapan sa mga ganitong bagay at dahil dragon siya sa loob ng napakahabang panahon, hindi niya kailangang gumamit ng gamot kaya wala siyang karanasan sa larangan na ito. Sinabi ni Mag-Aro kay Dolan na huwag magmadali at matutunan ang lahat ng maayos at itinuro sa kanya kung paano gumawa ng antidote mula sa lason. Matapos ang mga leksyon ay sumama si Dolan sa pamilya ni Ari para sa tanghalian at bago kumain ay nanalangin ang pamilya ni Ari kay Mile. Ito ang Diyosa na kilala bilang ina ng lupa. Tumingin si Dolan sa estatwa ni Mile at naisip kung gaano katagal na mula noong huli silang nagkita, na nagpapahiwatig na maaari siyang lumabas sa kwento sa lalong madaling panahon at pagkatapos ng tanghalian, bumalik siya sa nayon dahil malapit na siyang mahuli sa kanyang regular na pagsasanay. Habang patungo siya sa training grounds ay nasalubong niya ang isang babaeng baka na may dalang malalaking banga ng gatas, na nagalok sa kanya ng sariwang gatas at lumilitaw na ang kakaibang gatas na ito ay galing sa mismong babaeng baka at sinasabing masarap ito, ngunit si Dolan ay may prinsipyo at ipinangako na iinom lamang siya ng gatas mula sa kanyang mahal na wo. Gayunpaman hindi mapipigil ng isang tao ang kanyang sarili ng matagal kaya't nagdesisyon siyang tikman lang ng kaunti, ngunit sa huli ay inubos niya ang lahat ng gatas at mabilis na tumakbo palayo at dumaan siya kay Christina, na hindi niya napansin at nakarating sa training grounds kung saan tinuruan ni Albert ang mga bata kung paano gumamit ng sibat. Binigyan ng pahinga ang mga bata ngunit imbes na magpahinga ay nagmadali silang lumapit kay Dolan para ipakita ang kanilang sibat, na nagpapakita kung gaano kasabik ang mga bata sa lalaking ito at biglaang nakaramdam si Dolan ng presensya ng isang demonyo sa kalapit na kagubatan, nagdesisyon na silipin ito ng mag-isa mamayang gabi kapag wala ng tao. Habang pumapasok siya sa kagubatan ay nagtataka siya kung bakit ang isang demonyo na may aura na hindi bagay para mabuhay sa ganitong uri ng kapaligiran ay piniling pumunta dito. Gamit ang kanyang cheating na mga kakayahan ay natukoy ni Dolan ang lokasyon ng demonyo at natagpuan niya ito sa likod ng mga palumpong na naliligo, at ang demonyo ay walang iba kundi si Selena at ito ang Lamia.
Mahinahon siyang binati ni Dolan na para bang si Selena ay handa para makipag-usap sa mga oras na iyon. Natural na nagulat si Selena sa biglang pagdating ni Dolan at aksidenteng natapakan niya ang mainit na kaldero ng tubig, kaso bago pa man sumiklab ang mainit na tubig sa kanya, agad siyang sinagip ni Dolan sa pamamagitan ng pagtalon sa ibabaw niya. Nakiusap si Selena na huwag siyang tingnan, kaso sinabi ni Dolan kung gaano siya kaganda. Dahil sa matinding kahihiyan ay ipinikit ni Selena ang kanyang mga mata at nakiusap kay Dolan na kahit papaano ay ipakita rin ang respeto sa pamamagitan ng pagpikit ng kanyang mga mata, pero tumanggi si Dolan dahil gusto pa niyang ipagpatuloy ang pag-enjoy sa kagandahan ni Selena. Nakiusap si Selena na magpakita ng kaunting pagpipigil, subalit sinabi ni Dolan na ayon sa kanya, likas na sa mga nilalang ang paghahanap ng kaakit-akit at maiinit na nilalang, at dito na tinamaan ng sampal ni Selena si Dolan. Iniwan ang isang malaking pulang marka sa kanyang mukha na nagpapaalala sa kanya na dapat siyang magpakita ng higit na respeto sa isang babae. Pagkatapos ng insidenteng iyon ay ipinaliwanag ni Selena kung bakit siya naruroon sa halip na pumunta sa ibang direksyon, dahil lahat ng tao ay natatakot sa kanya at posibleng subukang patayin siya, at napagtanto niyang mas mabuti nang piliin si Dolan bilang kanyang posibleng kapareha, kaya siya bumalik dito. Hindi naintindihan ni Dolan na gusto ni Selena na maging ama siya ng kanyang anak, kaya inanyayahan niya itong manirahan sa kanyang nayon. Sinabi pa niya na ang mga tao sa kanyang nayon ay magiliw sa mga demi-humans at demonyo, gamit ang babaeng baka bilang halimbawa. Ngunit ang babaeng baka ay literal na nagbabayad gamit ang kanyang katawan para magpatuloy na makipamuhay kasama ang mga tao. Pero binaliwala ito ni Dolan at nakumbinsi niya si Selena na lumipat sa kanyang nayon. Idinagdag pa na magiging mas masaya ang kanyang buhay kung mananatili si Selena sa kanya. Hindi sinasadyang nakapag-flirt pa si Dolan ng maraming beses at nagkamayan sila para selyuhan ang kasunduan. Tulad ng dati ay ibinigay ni Dolan kay Selena ang ilan sa kanyang life energy na labis na nagustuhan ni Selena, at batay sa kanyang reaksyon ngayon na pumayag na si Selena na manatili sa nayon, nagplano si Dolan kung paano niya kukumbinsihin ang mga taga-nayon dahil hindi niya ito basta nalang madala roon ng walang paalam. Pagkatapos magdala ni Selena ng susunod na batch ng karne para sa mga taga-nayon, tinawag nila ang kanilang kapitan upang tingnan ito, at hindi natuwa ang kapitan dahil hindi nila alam kung sino ang patuloy na nagdadala ng mga karne. Sinuri ang mga bakas at napansin niya na hindi ito mukhang bakas ng isang ahas. Pagkatapos ay may nagpaalala sa kanila tungkol sa anino ng kalahating tao na nakita nila kagabi. Nang marinig ito ay agad na napagtanto ni Kapitan Balon na isa itong Lamia at naniniwala siyang mapanganib ang mga Lamia. Ngunit nagtaka siya kung bakit ang Lamia na ito ay patuloy na iniiwan ang mga biktima nito. Makalipas ang kaunting talakayan ay nagpatawag ng pagpupulong ang mga matatanda ng nayon upang pag-usapan ang sitwasyon. Bagaman naniniwala silang masama ang mga Lamia ay hindi nila maintindihan kung bakit ang nilalang na ito ay patuloy na nagbibigay ng pagkain, at sa gitna ng kanilang talakayan, nagkomento siya tungkol sa kung gaano kasarap ang isda na dinala ng Lamia noong nakaraang araw. Agad siyang sinaway ni Kapitan Balon at pagkatapos ay iminungkahi ng kapitan na bumuo sila ng strike team upang habulin at patayin ang Lamia. Dahil kakaunti ang mga kalalakihan sa nayon ay naisip ng mga matatanda na masama ang ideya ng strike team, at sa halip, iminungkahi nilang humingi ng tulong mula sa kabisera at magpadala ng mensahero agad. Samantala ay iniisip ni Dolan kung ano ang pinag-uusapan nila at nababahala siya na maaaring may malalim na galit sa pagitan ng mga tao at demonyo, na nagpapahirap sa kanila na magkaintindihan, at gayunpaman, umaasa siya na magtatagumpay ang plano nila ni Selena. Habang nagdedeliberasyon ang mga matatanda, pinaalala ng manghuhula na si Muro na maaaring hindi ganoon kalaki ang banta ng Lamia dahil patuloy itong nagpapadala ng mga regalo sa kanila. Hinimok niya silang maghintay muna ng resulta ng kanyang panghuhula bago magdesisyon. Dumating si Ari na dala ang resulta at ibinigay ito sa mga matatanda, at matapos suriin, sinabi ng manghuhula na may magandang pangitain ang Lamia at hinihimok silang magpasensya sa pag-alam sa tunay na layunin nito. Nang marinig ito ay masayang tumakbo si Dolan sa kagubatan para sabihin kay Selena ang balita. Ipinaalam niya sa kanya na maaari nang ituloy ang huling yugto ng kanilang plano dahil wala nang galit mula sa mga taga-nayon. Tuwang-tuwa si Selena at pinasalamatan si Dolan sa tulong na ibinigay nito sa pagpaplano. Sinabi naman ni Dolan na ginagawa niya ang lahat ng ito para sa kanya at sa huling yugto ng plano. Ipinaliwanag niya ito kay Selena at kinabukasan ay tinipon ni Kapitan Balon ang mga kalalakihan at sundalo ng nayon.
ipinaalam sa kanila ang tungkol sa sightings ng Lamia. Inutusan niya silang ipagtanggol ang nayon at iminungkahi ang pagsasagawa ng mga outdoor drills para palakasin sila. Habang nagsasalita ay lihim na humahanga ang kanyang anak na si Toro sa kanyang ama at hindi mapigilan na ipagmamalaki ito. Samantala ay iniisip ni Dolan na makakatulong ang pagtitipon na ito sa kanilang plano at sa kalaunan ay matatanggap si Selena sa nayon. Sa di kalayuan ay nagmamasid si Selena na kinakabahan at inaalala ang plano ni Dolan at ang plano ay sangkot ang pagsasagip ni Selena kay Dolan mula sa isang kawan ng piercing rabbits, na naninirahan sa lugar kung saan magaganap ang drill. Balak ni Dolan na tumakbo papunta sa teritoryo ng mga rabbit habang si Selena ang magligtas sa kanya, upang makita siya ng mga taga-nayon bilang isang mabuting nilalang at habang naghihintay ng timing si Selena, bigla na lang may sundalong tumakbo mula sa kagubatan. Inisip agad ng lahat na tinutugis siya ng Lamia at nag-alala si Dolan dahil hindi pa niya naibibigay ang utos kay Selena. Nagulat din si Selena dahil hindi siya umalis sa kanyang hideout at pagkatapos, ipinahayag ng sundalo na hindi Lamia ang tumutudyas sa kanya kundi isang armored bear. Sa sandaling iyon ay lumitaw ang isang malaking armored bear na may pulang mga mata sa likuran ng sundalo. Agad na iniutos ni Kapitan Balon ang pag-atras ng lahat ng sundalo at habang tumakas ay nadulas si Toro, na para bang inihain ang sarili sa harap ng oso. Nang makita ito ng oso, nilapitan niya si Toro at muntik na itong mapaslang kaso sa tamang oras ay tumakbo si Dolan patungo sa bata na kasabay ni Selena at silang dalawa ay nailigtas ang bata. Gayunpaman ay nasugatan si Selena ng oso at ginamit ni Selena ang espesyal na kapangyarihan ng mga Lamia na tinatawag na Evil Eyes, upang utusan ang oso na bumalik sa kagubatan. Sa ginawa niyang ito ang lahat ay nagulat at natakot. Kahit na dumudugo siya ay inuna pa rin ni Selena ang kalagayan ng batang si Toro at tinanong kung nasaktan ito, samantala ay patuloy siyang dumudugo ng husto at sa kabila nito ay iniutos ni Kapitan Balon kay Toro at Dolan na lumayo kay Selena. Sumunod si Toro sa utos ng kanyang ama ngunit tumanggi si Dolan at ipinapaalala sa kapitan na niligtas ng Lamia ang buhay ng kanyang anak, pero ang makulit at kalbo na si Kapitan Balon ay nanatili sa kanyang paniniwala na mapanganib ang Lamia at sa puntong ito, binanggit ni Dolan na hindi siya aalis sa tabi ni Selena kaya't napilitan ang kapitan na tanungin si Selena ng ilang mga katanungan. Matapos sagutin ni Selena ang mga ito ay nakiusap si Dolan na payagan siyang manatili sa nayon, isiniwalat na ang ama ni Selena ay isang tao na katulad nila at ipinangako na hindi niya sila sasaktan at upang gawing pinal ang kanyang desisyon, humingi ng payo si Kapitan Balon kay Leticia. Sinabi ni Leticia na mabuti si Selena at wala siyang masamang balak at napansin din niyang nakapikit si Selena sa buong oras upang hindi sila maapektuhan ng Evil Eyes. Nilapitan siya ni Kapitan Balon at hiniling na buksan niya ang kanyang mga mata at tinanggap siya sa nayon at nang marinig ito, natuwa si Selena at agad na nawalan ng malay. Pagkagising niya ay dinala siya sa kanyang bagong bahay at doon ay binigyan siya ni Kapitan Balon ng ilang stuffed toys upang maging komportable. Labis siyang natuwa sa kung paano ito inihanda at humingi rin ng paumanhin si Kapitan Balon kay Selena, dahil nagduda siya sa simula at nagpasalamat sa kanya sa pagligtas sa kanyang anak mula sa oso. Sa wakas ay nagkasundo silang lahat na alamin pa ang tungkol sa kani-kanilang lahi at mamuhay ng may pagkakaisa, samantala ay nagkunwari sina Dolan at Selena na hindi pa sila magkakilala, muling ipinakilala ang kanilang mga sarili sa harap ng lahat. Pagkatapos nito ay sinabi ni Balan kay Selena na dinalhan niya ito ng kaunting dayami mula sa kanyang kwadra, bagay na lubos na pinasalamatan ni Selena at habang ang ating bida na medyo malayo ay nagpapasalamat sa kanyang dating kaibigan, at ito ang Diyosa na si Mirale. Makalipas ang ilang sandali habang nagpapahinga na ang ating bida ay may isang liwanag ang biglang lumibot sa kanyang paligid, lumabas ang kanyang kaluluwa at tinawag niya itong astral form at isang anyo na matagal na niyang hindi nagagamit. Pagkatapos ay naglakbay siya patungo sa kalangitan at bumalik sa anyo niyang dragon at lumapit sa isang palasyo na nasa kabila ng karaniwang realidad ng mga tao. Doon ay natagpuan niya ang isang babae na may anyong anghel, ngunit siya rin pala ang Diyosa na si Mirale at magalang siyang binati ni Dolan at nginitian siya ng Diyosa na tila alam na ang wika ng tao. Humiling si Dolan na huwag siyang pagtawanan at natawa ang Diyosa dahil nakakatawa ang kanyang sinabi. Pagkatapos ay nagpasalamat si Dolan na sapagkat kung hindi dahil sa orakulo ng Diyosa ay hindi niya malalaman ang mga nangyari. Maingat na nagtanong ang Diyosa kung nagtagumpay ba ang kanyang misyon at sinabi ni Dolan na oo. Ganoon nga ang nangyari at bukod pa rito ay nagulat si Dolan na alam ng Diyosa na siya'y muling isinilang bilang tao.
Ipinaliwanag ng Diyosa na naramdaman niya ang kaluluwa ni Dolan sa mga dasal na natanggap niya, maging siya ay nagulat dahil inakala niyang pagod na si Dolan sa pamumuhay at dito ay inamin ni Dolan ang kanyang saloobin, noong sinaksak ng isang tao ang kanyang puso gamit ang espada ay hindi siya nakaramdam ng sakit o takot sa kamatayan. Tanggap na lamang niya ang kanyang katapusan ngunit ang kanyang muling pagsilang bilang tao ay nagbago ng lahat, sapagkat natutunan niyang ang mga tao ay namumuhay ng buong lakas, kahit na ang kanilang mga buhay ay maikli kumpara sa mga nilalang sa langit. Gayunpaman ang kanilang buhay ay nagniningning ng sobra at ang Diyosa ay lumingon at lumapit sa ating bida, sinasabing nararamdaman niya ang kasiyahan ng kanyang kaluluwa at puso na katulad ng kay Lamia. Nagpasalamat si Dolan at kinaumagahan ay pumasok si Selena sa kanyang silid ng may kalakasan at sinabing umaga na. Bahagyang nagulat si Doran at pinakiusapan si Selena na kumatok na lang sa susunod at nahihiya si Selena at humingi ng paumanhin, ngunit sinabi ni Dolan na ayos lang at lumapit si Selena at nagtanong kung bakit siya mukhang masaya ngayong araw. Sinabi ni Dolan na napapanaginipan niya ang isang matandang kaibigan na nagbigay sa kanya ng magagandang salita. Ngumiti si Selena sa narinig at nagtanong si Dolan kung ano ang tinutukoy niya kanina. Ipinapaalala ni Selena na nangako silang pupunta upang magtanim ng patatas kasama si Christina, kaya't kailangan nilang magmadali dahil malulungkot si Christina kung nakalimutan nila. Sa labas ay naroon si Christina na nakangiti at tila proud sa kanila, samantala sa lungsod ng Galon ay mayroong isang magandang kastilyo at isang babae ang naglalakad sa mga pasilyo, may dalang isang sulat sa kamay at kumatok sa pinto ng isang opisina at nang buksan ito ay may isang magandang elfa na nagngangalang Olivia. Ang direktor ay lumitaw kasama ang kanyang grupo ng mga diwata na naglilingkod sa kanya. Masaya ang babae at iniulat na si Christina ay nagpadala ng liham at isa sa mga diwata ang nag-abot ng sulat kay Olivia. Tinanggap niya ito upang basahin at ang babae na nakatayo ay masaya at hindi makapaghintay na malaman ang isinulat ni Christina, lalo na't siya ang itinuturing na bayani sa kanilang grupo. Ngumiti si Olivia at gamit ang kanyang mahika na binuksan ang liham upang simulan ang pagbabasa. Ikinwento ni Christina na ilang panahon na silang nasa Vero at dahil matindi ang klima sa lugar na iyon kaya't ang mga tao ay madalas mag-ensayo, gayunpaman ay mababait naman silang lahat. Sa oras na iyon si Christina ay nagsasanay kasama si Malida at ang mga tao sa bayan ay hindi pa nakakakita ng laban ng ganoon katindi, ngunit ang ilan ay naniniwala na hindi pa ibinibigay ni Malida ang kanyang buong kakayahan at malamang na mananalo siya. Kaya't nagpa siya si Malida na lumalaban siya gamit ang lahat ng kanyang lakas na katulad ni Christina. Sa huli si Christina ay nagawang mapatalsik ang espada ni Malida nang may labis na lakas na siya'y natalo. Sa isang iglap ay sumigaw ang lahat ng may saya at bumangon ang kapitan at sinasabing iyon ay isang magandang laban at magaling si Christina. Lumapit si Christina at sinabing talagang napakaganda ng espada ni Malida at hindi niya mapigilan ang titig dito, na ikinapula naman ang mukha ni Malida. Nang lumapit si Balan ay tinanong niya si Christina kung nais nitong kumain ng kahit ano na tinanggap naman ni Christina ng medyo kabado, ngunit agad na lumapit ang mga tao ng bayan upang batiin siya at sabihing isa na siyang bahagi ng kanilang pamilya. Pagkatapos nito ay kumain si Christina ng kaunti at ang mga kababaihan sa paligid niya ay pumuri sa kanyang kagandahan, biglang dumating si Balan at niyaya siyang uminom kaso sinabi ng lahat na hayaan siyang magpahinga dahil kapag umiinom si Balan, umaabot ito hanggang madaling araw. Hindi na nagsalita si Christina at nagpatuloy lamang sa pagmamasid at ng gabi ay bumalik siya sa kanyang silid at humiga, tinitingnan kung nasaan si Balan kasama ang kanyang mga kaibigan kaya't lumabas siya upang kumuha ng sariwang hangin at magsanay gamit ang kanyang espada. Sa mga sandaling iyon ay narinig niya ang isang boses at nang tumingin siya sa likod na nakita niyang papalapit sina Dolan at Selena na tila dumaan lang. Lumapit si Selena at nagtanong kung ano ang ginagawa niya roon subalit hindi sumagot si Christina at naging curious si Selena kung may nangyayari dito, pero hindi na siya nagsalita pa at inanyayahan ni Selena si Christina sa kanilang bahay. Pinakita nila ang buong tahanan at inanyayahan siyang humiga sa kama ni Selena na sinabi nitong malambot at talagang magpapaganda ng pakiramdam niya, ngunit sinabi ni Dolan na hindi iyon ganoon gumagana para sa kanya kaya't yumukod si Selena at humingi ng paumanhin. Humiga si Christina at sinabi niyang talagang maganda ang pakiramdam niya na labis na ikinatuwa ni Lamia. Sinimulan niyang ikwento na noong dumating siya sa lugar na iyon ay natatakot siyang baka hindi siya matanggap kaso habang lumipas ang panahon, naging maayos na ang pakikitungo sa kanya ng buong bayan.
Ikinwento rin niya kay Christina ang tungkol sa masarap na gatas ni May, kahit na ang kanyang asawa na si Kapitan Bala ay laging nakikipagkompetensya kung sino ang mas maraming iniinom. Ibinahagi rin niya na ang kapatid ni Dolan ay nakakahuli ng malalaking isda sa ilog, na ikinagulat ni Christina dahil kamangha-mangha ang yaman ng kanilang bayan. Biglang nagsalita si Dolan pero hinayaan siyang tapusin ni Selena. Tinanong ni Selena si Christina kung bakit siya nakatayo kaya't nagtinginan silang dalawa at sabay-sabay nilang hinihila si Dolan papunta sa kama. Nagsimula silang magtawanan ng magkasama at kinaumagahan ang buong bayan habang umiinom mula sa gatas ng asawa ni Bala. Pumasok si Christina dahil dinala siya ni Selena doon. Lahat ay natuwa nang makita siya at niyaya siya ni Bala na uminom kasama nila at masayang lumapit si Christina dahil matagal na niyang gustong tikman ang gatas na iyon. Binigyan siya ng baso at habang iniinom niya ito ay napansin ng lahat kung gaano siya kahusay uminom. Natuwa sila at tinanong ni Balan kung talagang mahilig siya uminom. Sinabi ni Christina na sa kanilang lugar siya lagi ang pinakamahusay pagdating sa inuman at dahil dito, hinamon siya ni Balan sa isang laban kung sino ang magwawagi sa pag-inom at nagsimula ang kanilang pusta at nagsimula silang sabay na uminom at sa una, pareho silang nakakasabay at walang kahirap-hirap. Pero pagkalipas ng ilang baso ay nagsimulang manghina si Balan hanggang sa bumagsak siya sa sobrang dami ng nainom na gatas. Nakatulog siya at nagsigawan ang lahat sa saya at niyakap si Christina na nagulat ngunit agad na sumabay sa kanilang kasiyahan. Patuloy na uminom si Christina at tinanong siya ni Selena kung kaya pa niya. Sumagot si Christina na kaya pa niyang magtagal at lumapit si May kasama ang kanyang anak at tinanong si Christina kung maaari siyang gumawa ng pabor at subukan ang isang bagay. Pumayag si Christina at nagtanong si Dolan kung ito ba'y ang gatas ni Mia na sinagot naman ng anak ni Bala ng oo. Nais sana ng anak ni Bala na ang kanyang asawa ang unang makatikim nito, ngunit wala ito sa tamang kondisyon kaya't iniinom ni Christina ang tasa at agad niyang sinabi na masarap ito at madali itong lunukan at talagang napakasarap inumin. Napayakap sa kanya si Mir at pinasalamatan siya na nagpasaya kay Christina. Pakiramdam niya ay nagiging bahagi na siya ng kanilang komunidad sa Berem at pagkatapos ng lahat ng ito, natapos ni Olivia ang pagbabasa ng liham at ngumiti sa kagandahan ng kwento. Maging ang babaeng nasa harap niya ay nagsabi na hindi na siya nagtaka sa mga nagawa ni Christina. Biglang may kumatok sa pinto at pinapasok ito ni Olivia at kinahapunan ay nagkaroon ng maliit na pagtitipon. Pinag-usapan ng mga tao kung paano naging kaibigan ni Christina ang isang Lamia, na talagang kilala sa kanyang mga kabayanihan at namangha sila na nagawa ito ni Christina. Samantala sinabi ni Olivia sa sarili na mabilis kumalat ang balita at maya-maya, lumapit ang isang babaeng nagngangalang Kiren at nagtanong tungkol sa Lamia na iyon. Binanggit ni Olivia na hindi dapat siya interesado dahil isa siyang mage at general ng gobyerno. Gayunpaman ay naniniwala ang babae na sa kabila ng lahat na ito'y isang banta, lalo na't maraming nawawala sa lungsod at ayaw niyang magkaroon ng isa pang problema at sinabi ng direktor na ang mga bagay na iyon ay hindi mahalaga, dahil ang Lamia ay mabait at mapayapang nakikisama sa lahat. Maging ang orakulo ng Diyosa ay nagsabi na si Myrtle mismo ang nagbigay ng utos at pahintulot para sa Lamia na mamuhay ng mapayapa, sapagkat wala naman itong dalang panganib ngunit nanatili si Kiren sa kanyang paniniwala na kailangan nilang mag-ingat, at dapat dalhin si Christina pabalik sa lalong madaling panahon. Nagtanong si Kiren kung sa anong jurisdiction sakop ang Vero at biglang sumagot ang lalaking pumasok na nasa ilalim ito ng kanyang jurisdiction. Mabilis siyang aaksyon at agad na aalis patungo roon at kinabukasan, ang ating bida ay nagtatanim ng patatas kasama sina Christina at Selena. Bagamat mahusay si Selena ay nagtanim siya ng sobrang lapit sa ibang mga tanim at habang si Christina naman ay mahusay ang ginawa, dumating ang isang pagod na bantay at sinabi na kailangan sila agad at kaagad silang nagtungo sa lugar. May isang tao na dinala si Christina sa isang tabi habang sina Dolan at Selena ay hinarap ang mga sundalo. Nagpakilala ang kapitan bilang si Granda at ipinaliwanag na naroon siya upang dalhin ang Lamia at bagaman may basbas ito mula sa Diyosa, kailangan pa ring suriin ito at dahil hindi pa sila sigurado kung ano ang maaaring mangyari at isa itong patakaran ng kanilang kaharian, naunawaan ito ni Selena at humiling si Dolan ng pahintulot na sumama dahil siya ang nagdala sa Lamia roon at gusto niyang tiyakin na maayos ang lahat. Binigyan siya ng pahintulot ng general at umalis sila kasama ang Lamia. Habang papunta sa lungsod ay sinabi ni Christina na kailangan niyang kausapin agad ang direktor at alamin ang nangyayari.
dahil alam niyang konektado ito sa gobyerno kaya't agad niyang ginamit ang kanyang mahika at mabilis na pumunta sa palasyo. Samantala tinanong ni Dolan si Selena kung okay pa ba siya at dahil matagal na siyang nasa parehong posisyon, sinabi ni Selena na ayos lang siya at ibinigay pa ang kanyang kumot kay Dolan, kahit na siya'y nababahala dahil ayaw niyang magdulot ng problema sa kahit sino. Dinala siya ni Dolan sa tabi niya at sinasabing walang mangyayaring masama at niyakap siya para ipadama ang kaligtasan. Iyon ang nagpakita kay Selena na si Dolan ay tunay na lalaki na nagpaiyak sa kanya. Tumingin siya kay Dolan na medyo namumula at sinabi na sa buong paglalakbay ay kakailanganin niyang manatiling malapit kay Dolan. Samantala nakarating si Christina sa palasyo at biglang pumasok at humihiling ng paliwanag. Tiningnan siya ng direktor at nagdesisyong ikumpisal ang lahat ng nangyayari at bagamat si Kieran ang nasa likod ng lahat ng ito na kahit wala siyang masamang sinasabi tungkol kay Selena, may posibilidad na agad silang maghinala at labis na nagulat si Christina sa narinig, habang sina Dolan at Selena ay ginigising sa kalagitnaan ng gabi dahil kailangan sila ng general. Kaya't dumiretso si Dolan kay Gala na nagsimulang makipag-usap sa kanila, bagaman hindi natin alam ang eksaktong sinabi niya at base sa mukha ng mga kabataan, mukhang hindi ito magandang balita. Samantala patuloy na ipinagtatanggol ni Christina ang bago niyang kaibigang ahas at sinasabing hindi ito makakasakit sa sinuman dahil wala naman itong masamang intensyon, pero si Olivia na may malakas na kapangyarihan ay nagsabi na kung sakaling magdesisyon siya at maaaring ituring niya ito bilang isang banta, kakaunti lamang ang magagawa nila para mailigtas ito. Hindi ito lubos na maintindihan ni Christina subalit naalala niyang si Kayden ay isang opisyal ng gobyerno na may mataas na posisyon, kaya hindi na ito nakapagtataka at dahil sa dami ng hindi makatarungang pangyayari ay gustong magmadali ni Christina bago pa mangyari ang anuman, ngunit ayon kay Olivia ang pangunguna sa isang utos mula sa kabisera ay maaaring magdulot ng mas malaking pagkalito para sa lahat. Sa kabila nito ay mas iniisip ng direktor ang ibang tao at ngayon, bumalik tayo kay Gala na nagsama-sama sa kanila upang ipakilala si Kayden, na nagbigay ng mainit na pagtanggap sa kaharian ng dalawa para sa ating mga bida. Bagaman hindi inasahan ng babae na makikita si Dolan kasama ang kanyang pakay at hindi nawala ang kanyang ngiti. Inimbitahan niya sila na kumain ng hapunan dahil tiyak na napagod sila sa biyahe. Hindi na kailangan si Gala dahil may masarap na pagkain na naghihintay sa bahay ni Kayden at sa buong pag-asikaso ay nagpasalamat sina Selena at Dolan para sa pagkain, habang sinabi ni Kayden na gagawin niya ang mga kaukulang papeles kinaumagahan para maging legal si Selena sa kanilang lupain. Laking ginhawa ito kay Selena na inamin na noong tinawag siya ng isang sundalo sa ganoong oras, inisip niyang puputulan siya ng ulo at hindi itinanggi ni Karen na posible iyon lalo na't dahil sa kalapitan nila sa mga alien na kilala bilang delikado, ngunit nang makita si Selena ng malapitan ay natuwa siya na walang masamang nangyari. Sa pagbabago ng eksena ay nakita natin si Gala na pumunta sa opisina ni Olivia at humihingi ng pribadong pag-uusap sa direktor nang wala si Christina. Mukhang walang problema kay Olivia na tanggapin ito at samantala, patuloy ang magiliw na pakikipag-usap ni Karen habang hinihimok ang lahat na kumain pa. Unti-unti nang nagiging magaan ang loob ng ating mga bida at habang pinuri ni Karen si Selena, sinasabing maraming lamian na siyang nakita sa buong buhay niya kaso walang kasing ganda ni Selena at dagdag pa niya sa kanilang mata, tila gutom ang nararamdaman nila sa kanyang presensya. Nang matapos ang pagkain ay matagumpay na naisakatuparan ang unang bahagi ng kanilang plano, samantala tinanong ni Goddess si Christina kung alam niya ang tungkol sa mga nawawalang kabataang babae sa buong Galua at sumagot si Christina na oo, ang pinakamisteryoso rito ay wala ni isa man sa kanila ang natagpuan. Ngunit gusto talaga ni Christina na malaman kung nasaan ang kanyang mga kaibigan, kaya ipinagpatuloy ni Gala ang kwento at sinabi niya na mayroong isang tao na may kakayahang gumamit ng mahika sa kaharian. Hindi lamang iyon dahil ang taong iyon ay higit 300 taon na ang tanda. Bagaman si Olivia ang pangunahing pinaghihinalaan at pinapaalala ni Gala na ang tanging paraan para mabuhay ng ganoon katagal ay sa pamamagitan ng paggamit ng ipinagbabawal na mahika, ayon sa kwento ang taong ito ay gumamit ng mahika upang angkinan ang katawan ng iba at magpatuloy na mabuhay. Nagkataon na ang taong ito ay interesado sa isang lamian na kilala ni Gala at sa huling bahagi, si Karen ay nakuha na si Selena upang gamitin ang kanyang katawan at dahil hindi lamang bihira ang makuha ang isang lamian ng buhay, kundi isang mahalagang pagkakataon ito para sa kanya. Partikular na puno ng buhay si Selena at dahil dito,
Gamit ang isang matalim na sandata ay gusto siyang isa-isang balatan ng bruha pero hindi nagtagal ay dumistansya si Dolan upang ipagtanggol siya, dahil sa sobrang tibay ng kanyang katawan bilang isang super resistance human. Ayon kay Dolan ang mahiwagang bilog sa sahig ay napakaluma at delikado at lumalabas lamang na ganito kalakas matapos pumatay ng maraming buhay. Hindi nagtagal ay inamin ng bruha na hindi na niya binibilang ang mga buhay na kanyang tinapos at sa katunayan, huminto na siya sa pagbibilang pagkatapos ng 100. Dahil sa dami ng katawan na hindi nagamit at ginamit niya ito para sa mga eksperimento, natutunan niya na bawat nilalang ay may taglay na mahalagang bagay sa loob kaya't ginawa niyang bahagi ng kanyang pribadong koleksyon ang mga ito at para kay Dolan, mas nakakapagtaka pa ito at dahil para maisasagawa ang ganoong uri ng madilim na mahika ay kailangan ng demonyong kasunduan. Kinumpirma ng bruha na gumawa siya ng kasunduan at ang kasalukuyan niyang katawan ay binubuo ng maraming bahagi na ninakaw kamakailan, ngunit oras na para makahanap siya ng mas magandang balat at nadinig ito ni Selena, na hindi makapaniwalang may ganitong kasamaang tao lalo na't niloko sila ng bruha gamit ang pagkain at mga huwad na pangako habang ang nais lamang nila ay humingi ng tulong. Wala itong epekto kay Kayden at dahil para sa kanya ang pagkakaroon ng magandang balat ay isang responsibilidad at ang hindi pag-aalaga nito ay kasalanan, sa bandang huli ito ang pinakamabuting nangyari para sa lahat at si Kayden ay tila nawawala sa katinoan. Sumang-ayon sina Dolan at Selena na tama si Gala tungkol sa kanya, bagay na nakagulat kay Kayden at ipinakita ng mga bida ang isang mahiwagang transmiser na isang gamit na naglalabas ng tunog mula sa malayo. Dito nakita natin ang dramatic na pagdating ni Christina na dumating sa tamang oras kasama ang mga gwardya na agad na pinapalibutan ang bruha. Dahil sa kanyang mga kasalanan na nagawa na tulad ng pagtatangkang patayin ang mga inosente at ang pagkakaugnay sa mga nawawalang babae, wala nang magandang kahinatnan para kay Kayden ngunit sa kabila ng lahat, hindi naintindihan ng iba si Kayden at ayon sa kanya ay hindi siya naiintindihan ni na Christina at Olivia, dahil sila ay ipinanganak na may likas na kagandahan. Mula pagkabata si Kayden ay nabighani sa dalisay at perpektong kagandahan na ang isang babae lamang ang makakamit. Isang araw ay napansin niyang wala siya sa sarili niyang mga ideal kaya't may ginupit siyang bahagi ng kanyang kamay at pumatay ng unang biktima na isang magandang babaeng naglalakad lamang sa kanilang lugar. Ang pangalawa niyang biktima ay isang elfa at mula sa pagkamatay nito ay hindi na siya tumigil sa paghahanap ng mas marami pang babae. Ninanakaw ang mga parte ng kanilang katawan at idinidikit sa kanyang sarili at sa tulong ng isang demonyo na mula sa napakatagal na panahon ay sinusuportahan siya, nakakuha siya ng maraming balat. Ngayon kahit na napakaganda na niya ay patuloy pa rin niyang hinahanap ang sukdulan ng kagandahan, na para sa kanya ay walang hanggan at gayunpaman dahil sa sobrang tagal ng buhay, ang mga natira niyang bahagi ay naging isang napakalaking halimaw. Ang halimaw na ito ay tinawag ni Dolan na fusion na isang resulta ng kombinasyon ng iba't ibang species at ipinagbabawal na mahika. Ang halimaw ay may mga bahagi ng iba't ibang hayop na naging isang napakadelikadong kalaban. Halos mamatay ang mga gwardya ngunit sa isang saglit ay nagawang pahintuan ni Selena si Kayden gamit ang kanyang matalim na tingin, na nagbigay ng sapat na oras para makatakas sila ngunit dahil hindi pang habang buhay ang kanyang mga mata, muntik na siyang mahuli kung hindi dumating si Christina. Pinutol ni Christina ang lahat ng daliri ng halimaw kaso dahil sa malas ay mabilis itong muling tumubo at sa walang takot, pinutol ni Christina ang lahat ng kanyang mga tentacle para mapahina ang halimaw at para hindi matalo ay nagsimulang magpatawag ang halimaw ng maraming mata, bumuo ng malakas na madilim na mahika upang manalo na ikinabahala ni Olivia. Hindi niya alam kung paano mananalo at kahit gamitin pa ang lahat ng kanyang kapangyarihan, maraming inosenteng espiritu ang maaaring mawala at dahil sa lakas ng pagsabog nito ay halos wala ring makakaligtas at iniwan ni Olivia ang problema kay Dolan, ngunit napansin niya ang mahiwagang bilog sa sahig na sa kanyang pagkagulat ay isang napakalakas na uri ng mahika na maaaring lagyan ng bawal na mahika. Bago tuluyang tapusin ang halimaw ay gusto ni Dolan malaman kung sulit ba ang pagkuha ng napakaraming buhay sa lahat ng panahong iyon. Sinabi ni Kayden na mayroon siyang mas maraming mana kaysa kanino man at ipinagmamalaki niya ang pagkakapatay sa napakaraming babae. Wala nang ibang gustong marinig si Dolan at pinaalalahanan ang halimaw na ang mga ito ay mga inosenteng buhay. Gumamit siya ng kanyang makapangyarihang mga spell ng mga celestial javelins at isang kalasag upang masiguro na ang pagsabog ay makakasira lamang sa demonyo.
Sa tulong ng mas mataas na antas ng mahika ni Dolan ay natalo nila ang halimaw at sa mga sumunod na araw ay nag-aaral si Selena, ngunit hindi niya ito lubos na gustong gawin at gusto nang sumuko kaso pinalakas ni Dolan ang kanyang loob, sinasabing magandang ideya ang matutong magbasa at magsulat dahil makakatulong ito sa kanya sa hinaharap. Nang bumalik si Christina ay tinanong niya kung paano na ang pag-aaral ni Selena. Ipinaalam ni Dolan na mahusay ang pag-aaral niya at natutunan niya ang kalahati ng alpabeto ng mabilis, na nagdulot ng paghanga kay Christina sa tiyaga ni Selena. Sa labas ay dumating si Gal at Olivia para humingi ng paumanhin dahil sa pagdala sa kanila sa isang mapanganib na lugar, para kay Selena ay hindi ito kailangan dahil sa lahat ng kanilang nalaman ay naging maayos ang lahat para sa kanya. Sinabi rin ni Dolan na nagulat siya nang marinig na maaaring incarnated siya na nagdala ng konting hiya sa kanila, gayunpaman sa mga salita ni Selena ay natapos nila ang dalawang problema sa maikling panahon, ipinakita ni Gal ang isang espesyal na regalo at isang permiso para kay Selena na makapagstay sa galuhan ng legal, na nagbibigay sa kanya ng mga karapatan bilang isang ganap na mamamayan. Sinabi rin ni Olivia kay Dolan na may isang espesyal na tao na nais siyang makita. Agad nilang nalaman na si Denzel ito at isang matagal ng kaibigan ni Dolan at ipinakilala ni Dolan si Selena kay Denzel, na naaalala ang mga kwento tungkol sa kanya mula sa mga sulat ng ina ni Dolan. Si Denzel ang pinakamatandang anak ni Muro at dahil bihira siyang makapunta sa Galua ay naisip nilang maglibot, habang naglalakad sa pangunahing kalye ay may isang bata ang nakalaglag ng patatas. Nais ni Selena na ibalik ito sa kanyang ngunit agad siyang nilalayo ng ina ng bata nang makita niyang isa siyang Lamia. Nag-alala ang lahat sa lugar ngunit sa kabila ng pangit na sitwasyon ay hindi ito pinansin ni Selena at nagpatuloy sa pamimili ng mga regalo para sa mga tao sa bayan. Napansin ito ni Denzel at sinubukan na tulungan si Selena ngunit hindi niya ito magawa. Lumipas ang oras hanggang dumating ang sandali ng kanilang pamamaalam at inimbitahan sila ni Gal na bumalik kahit kailan nila gustuhin. Si Denzel ay nangako rin ng ganoon at bago sila magpaalam ay inimbitahan si Dolan na mag-aral sa akademyang mahika sa lugar. Matapos ang ilang pag-uusap kay Olivia at ang kanyang pagsasalaysay ng mataas na uri ng mahika na kaya niyang gawin, nakita nilang may natatanging potensyal si Dolan para sa paaralan at sayang naman kung hindi ito ipagpatuloy. Nagpasalamat si Dolan sa imbitasyon ngunit ipinaalam niyang may mga tungkulin siya sa kanilang bayan, kaya't hindi siya makakapunta at nauunawaan ito ni Denzel kaso hiniling niyang pag-isipan pa ito ni Dolan at bumalik kung kinakailangan. Lumapit din si Olivia kay Dolan at sinabi na kung nais niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan para tumulong sa mga tao, walang mas mabuti kaysa palawakin ang kanyang kaalaman sa akademya at ipinaalala rin ni Denzel na kung nais niyang umunlad, balang araw ay kakailanganin niyang umalis. Wala nang ibang pinag-usapan kaya't nagpaalam na ang mga bida at nagsimulang umuwi. Habang nasa gitna ng biyahe ay tinanong ni Christina si Dolan kung iisipin niya ang alok ng direktor at interesado naman si Dolan na matutunan pa ang mas maraming mahika, ngunit sinabi niya na mabigat ang kanyang responsibilidad sa Verem. Naiintindihan ito ni Christina dahil napakagandang lugar ng Verem at habang nagmamasid si Dolan sa Galua at ikinukumpara ito sa Verem, napansin niya kung gaano kaliit at kapos sa yaman ang kanilang bayan at sumang-ayon si Christina. Dahil kahit ang kaalaman sa Verem ay limitado at sa akademya, mararating niya ang mas mataas na antas ng kapangyarihan. Sa kaibuturan ng kanyang puso ay pinagnilayan ni Dolan ang posibilidad na pumunta sa akademya upang mapalawak ang kanyang kakayahan, kahit na tila ayaw ni Selena sa ideyang ito at makalipas ang ilang oras sa kalagitnaan ng gabi, napuno ang kagubatan ng malalaking insekto at isang kawawang elfo ang nakakita sa mga ito na dumarating sa pamamagitan ng portal. Sa likod ng portal ay mga naglalakihang anyong humanoid. Sa harap ng isa sa mga nakakatakot na nilalang, ang scout ay natakot at nakatanggap ng matinding hampas na nagpabagsak sa kanya at nagbukas ng malaking sugat at isang kasama ang dumating para tumulong, pero hindi tumutugon ang nahulog na elf. Mag-isa sa gitna ng mga nilalang na iyon at ang nakaligtas ay nagtatanong kung ano ang nangyayari. Ilang sandali lang ay nagkalat ang mga patay na elf sa paligid at dumating ang dalawa pa at nasindak sa nakita na isa sa mga inatake na elf ay nabubuhay pa, ipinaalam sa mga bagong paparating na may horde ng mga demonyo ang dumating. Kaya't nagmamadaling pumunta ang mga scout para sabihan ang pinuno ng angkan at samantala sa Veron ay tinuruan ni Kristen si Toro kung paano panatilihin ang tamang posture at balanse sa laban. Sa tabi nila ay ipinapakita ni Dolan sa kanyang estudyante na hindi dapat basta-basta sumugod dahil maaaring maging bukas ang depensa.
Habang nanonood ng pagsasanay ay nakatingin naman si Selena sa lalaki at naalala ang sinabi ni Denzel kahapon na sumali si Dolan sa institute dahil gusto niyang protektahan ang nayon. Sa katotohanan ay nag-aalala si Thea na baka iwan siya ng binata balang araw. Habang nag-iisip, napansin niyang 3 bata ang naglalaro sa kanyang buntot kaya hinabol niya sila para gumanti at nakita ito ni Dolan at natuwa na nakikibagay ang kaibigan niya sa nayon at sa totoo lang, hinahangad niya na sana magtagal ang mga araw na ganito. Sa puntong iyon ay lumapit si Christine at tinanong siya tungkol sa gubat dahil narinig niyang maraming mabangis na hayop doon at gusto niyang subukan ang kanyang kakayahan laban sa mga ito. Sinabi ni Dolan na mapanganib ang gubat at hindi dapat pasukin ng walang dahilan, pero iginiit ng miyembro ng institute na may mabuting dahilan siya dahil sinabi ni Albert na hindi niya madala ang kanyang mga baboy sa pastulan. Kaya't plano niyang protektahan ang mga hayop habang nanginginain sa gubat at dahil dito, hindi na tumutol si Dolan at sumama sa grupo na magbabantay sa mga baboy at napansin ni Selena na nakasuot ng war gear ang lahat, at ipinaliwanag ni Dolan na may mga ulat na may mga hayop na hindi karaniwang napapadpad doon kaya't mas mabuting mag-ingat. Habang naglalakad ay naisip ng binata na kasama na sina Selena at Chris at hindi na nila kailangan ng iba para sa pag-escort. Nabanggit ni Chris na kasing linas ng inaasahan niya ang hangin sa gubat at huminga ng malalim ang Lamia. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating sila sa lugar kung saan makakakain ang mga baboy. Isang baboy ang naligaw kaya sinundan ito ni Balon at ng kanyang mga tauhan at una sa lahat, pinaalalahanan ng kapitan ang kanyang mga sundalo na maging alerto dahil bihira ang mga dumadaan sa ganitong daanan. Walang pagkaantala ay pumasok ang baboy sa isang palumpong at sinundan ito ng isang sundalo, pero bigla siyang itinapon ng may markang mahaba mula sa isang malaking pangalmat. Isang dambuhalang tigre na may mga kuko na parang talam ang lumitaw sa harap ng mandirigma na agad natataranta. Sumugod si Balon para iligtas ang kanyang tauhan at pinalo ang bungo ng hayop. Pagkatapos muli niyang pinaalalahanan ang mga sundalo na manatiling alerto dahil hindi nila alam kung kailan sila lulusubin sa ganitong lugar at dahil dito, hindi napansin ng kapitan ang paglapit ng isa sa mga higanteng langgam at siya ay inatake ng hindi inaasahan. Maya-maya ay narinig ang mga sigaw mula sa kalaliman ng kagubatan kaya't agad tumakbo sina Dolan, Selena at Chris papunta sa lugar at pagdating nila, nakita nilang sugatan si Balon sa lupa ngunit kahit na mukhang wala na siya sa laban, inutusan ng kapitan ang iba na lumayo habang muling umaatake ang halimaw. Hindi sumunod si Dolan at nagpalabas ng sinag ng enerhiya na pumipigil sa nilalang at nagtanong si Chris kung anong klaseng nilalang iyon at sinabi ni Dolan na ito ay isang mababang uri ng demonyo. Isang tipikal na scout mula sa demonic realm na tinatawag na Zir. Ngunit kahit mababa ang ranggo nila at sila pa rin ay makapangyarihan, nais malaman ni Chris kung saan nakuha ni Dolan ang impormasyong iyon kaya ipinaliwanag niya na nabasa niya ito sa isang aklat sa bahay ni Lolo Magar. Pagkatapos ng leksyong ito tungkol sa mga kalaban ay inihayag ni Dalan na siya ang hahawak sa huling Zir habang si Chris ang bahala sa iba pa. Muling naglabas si Dalan ng sinag ng enerhiya laban sa bagong Zir na na-immobilize hanggang sa madali nang napugutan ng mandirigma ang ulo ng demonyo. Matapos ang tagumpay ay hiniling ng lalaki sa babae na huwag sabihin sa mga taga-nayon ang tungkol sa nangyari. Pagbalik nila sa nayon sa gabi ay nakikipagtagpo ang grupo ng ekspedisyon sa ibang mga residente sa tabi ng matanda na nagbigay ng balita na hindi naman delikado ang kalagayan ni Balon dahil inaalagaan siya ni Namyu at Mag-aro. Isa sa mga residente ang nagbanggit na bihirang makakita ng tigre na may mga spike ngunit ang isang hindi kilalang halimaw ay labis na nakakagulat. Tinanong ni Chris ang matanda kung madalas bang lumitaw ang mga ganitong halimaw kaso ito ang unang beses na narinig niya ito at ayon sa kanya, si Balon ang pinuno ng garrison at ang pinakamalakas na sundalo ng Veron Village, at kung siya man ay lubhang nasugatan ng kalaban na ito ay hindi tiyak kung ano ang maaaring mangyari sa iba pang mga naninirahan. Habang nag-uusap ay nag-iisip si Dolan na magiging malaking problema ang demonyong ito para sa nayon dahil wala ni isa sa kanila ang sanay sa pakikipaglaban sa ganitong kalakas na kalaban. Alam din niya na may kakaibang nangyayari sa kagubatan dahil hindi rin karaniwan ang mga tigre na may mga spike doon at lalo na ang mga tulad ng Zir. Dumating si Mag-aro upang ipaalam na nagising na si Balon at magiging maayos siya at hindi siya nasugatan ng tigre kundi ng isang nilalang na may mas makapangyarihang mga kuko. Dahil dito ay tinanong ni Dolan ang matanda kung may problema ba sa kagubatan at kung kinakailangan, maaari siyang makialam.
Ngunit sumagot ang matalino na babae na kailangan nilang matutong mamuhay ng may pagkakaisa sa kalikasan dahil babalik din ang sangkatauhan dito sa huli. Sumang-ayon si Dolan kaso idinagdag na bahagi rin ng pag-uugali ng tao ang hahamunin ang kalikasan kaya't iginiit niyang kailangang imbestigahan ang kagubatan. Pumayag si Mag-Aro subalit sinabi na dapat may isama para sa kaligtasan at nag-volunteer si Chris kaso tinanggihan ito ng matanda dahil kung may mangyari sa estudyante ng Magic Institute, hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ito sa institusyon lalo na't nangako siya kay Goa na panatilihing ligtas si Chris. Kaya't si Selena ang nagpasya na sumama kay Dolan dahil sa kanyang sumpang mata at bihasa sa mahika at sa huli, pumayag ang mga matanda ngunit pinakiusapan ang mga kabataan na maging maingat sa lugar na iyon na kinaumagahan. Umalis si Dolan para sa investigasyon kasama ang kanyang kasama na nagkomento na matagal na mula nang huli silang lumabas na magkasama, napilit na pinigilan ang kanyang pagkasabik. Habang nag-iisa kasama ang lalaki ay sumang-ayon ang Lamia at pagdating nila sa pasukan ng kagubatan, nakita nila si Chris na nagkunwari na naglalakad lamang doon at nagkataon na nakatagpo ang dalawa at gayunpaman, hindi nalinlang si Dolan at naalala ang pakiusap ng mga matanda na huwag isama ang estudyante ng institute sa ekspedisyon. Iginiit ni Chris na sinabi ng lalaki na aayusin niya ang mga problema ng nayon, ngunit nakikita rin niya ang Veron bilang napakahalagang bahagi ng kanyang buhay kaya makatarungan lamang na sumama siya sa laban kasama ang mga mahal niya sa buhay. Sa puntong ito ay tinanong ni Dalan kung ano ang opinyon ni Selena at sumagot ang Lamia na wala siyang nakikitang problema, sapagkat pareho rin ang kanyang nararamdaman sa tao. Sa huli ay tinanggap ng binata si Chris sa grupo at sama-sama nilang tinatahak ang kagubatan at nilabanan ang mga nilalang na nagpakita sa kanilang daan. Habang naglalakbay ay naisip ng lalaki na may saysay ang sinabi ng mga babae dahil pare-pareho silang nagmamalasakit sa sitwasyon, at dumarami na ang mga tao sa nayon habang dumarating ang mga nagmamalasakit na individual. Naramdaman niya na ang pagiging maalalahanin ay likas sa mga tao at nagsimulang maramdaman ng dragon na siya rin ay bahagi ng lahing ito, habang iniimbestigahan ay naharap ang grupo sa isang hamon na mas malaki kaysa sa mga nauna nilang nakasalubong at iyon ang inakala ni Chris. Bagamat mukhang napakainit at agresibo ng nilalang ay nakipag-ugnayan si Selena sa kaaya-ayang paraan, hawak ang isang mansanas at higit pa rito, naunawaan niya ang uri ng pakikipag-ugnayan ng halimaw at ipinaliwanag na ang sungay na unggoy ay humihingi ng paumanhin sa pagtakot sa kanila at aminado si Chris na hindi pa siya nakakakita ng ganoon kabait na halimaw. Nang tanungin niya si Dolan na kanilang human encyclopedia ay nakita niyang puno ito ng mga batang unggoy na kumakapit sa kanya na parang maliit na puno. Sa pagkakataong ito kahit siya ay hindi makapagbigay ng eksaktong paliwanag ay sinabi lamang na tila nagustuhan siya ng mga ito kahit una silang natakot. Hindi nagtagal ay nagkaroon sila ng isang di inaasahang piknik sa kagubatan at ang grupo ng ekspedisyon at ang ina ng unggoy kasama ang kanyang mga sanggol, sa gitna ng hindi makapaniwalang nakita ay nagtanong si Chris kung hindi ba natatakot ang mga kasama niya sa mga halimaw na iyon. Pinapaalala sa kanya ni Selena na siya mismo ay isa ring halimaw at nagulat si Chris sa paalalang iyon dahil hindi niya talaga ito naisip at itinabi ang usapan. Napansin ni Selena na may dala si Dolan na jelly ni Mew at natuwa siya. Samantala ay lumapit ang isang maliit na unggoy kay Chris kaya binigyan siya ng Lamia ng isang mansanas para iaalok sa hayop. Nang gawin ito ay magalang na kinain ng unggoy ang prutas at sinamantala ni Chris ang pagkakataon na hawakan ang maliit na nilalang at makipag-bonding dito. Ipinaliwanag ni Selena na gutom lang ang mga ito at marahil inisip nilang atakehin ang grupo dahil wala silang makain. Sinabi ni Dolan na kahit ang makapangyarihang halimaw tulad ng unggoy ay pinalayas mula sa lugar na pinapakain nito at marahil ito rin ay gawa ng mga demonyo. Pagkatapos ay inalok niya si Chris ng tinapay na ginawa ng kanyang ina mula sa trigo ng nayon, kasabay ng tuyong karne na itinuro ng kanyang ama kung paano ihanda at habang tinatanggap ang pagkain, inamin ni Chris na habang tinitingnan niya ang mga maliit na halimaw ay lalo silang nagmumukhang kaibig-ibig. Napansin ito ni Selena at umamin na nakakatuwang panoorin si Chris habang kumakain at idinagdag ni Dolan na ang estudyante ng institute ay may kakaibang alindog na parang nagmula sa isang klasikong sining, dahil dito ay sinabi ni Christina sa dalawa na itigil na ang kanilang mga biro. Ngunit gusto pa rin ni Selena malaman ang sikreto sa alindog ng kaibigan niya dahil baka maging mahalaga ito sa Lamia sa paghahanap ng asawa. Nalito si Christina at hindi alam kung ano ang isasagot pero binigyang diin ni Dolan na hindi na kailangan iyon ni Selena dahil maganda na siya sa kung ano siya,
Ang mga salitang ito ay parang matamis na musika sa tenga ng halimaw at iniisip niyang itinuturing na siya ni Dolan bilang asawa sa sandaling iyon. Subalit isang kakaibang pakiramdam mula sa paligid ng kagubatan ang sumisira sa di pangkaraniwang sandali at nag-trigger ng alerto sa mga kasapi ng ekspedisyon, at di nagtagal isang kakaibang asol na bola ang inihagis sa kanila at sa loob nito, isang sugatang diwata ang nagmamakaawa sa kanila na agad tumakas. Pagkatapos nito ay may isang Zir ang biglang lumitaw sa harap ng grupo. Pinrotektahan ni Dalan ang kanilang lugar gamit ang kanyang espada at inutusan si Selena na ilayo ang mga unggoy. Sumama si Christina sa depensa at tinalo ang kalaban sa isang mabilis na hampas ng espada kaso may paparating pang mga kalaban na napapalibutan si Selena. Kumilos si Dalan gamit ang mga sinag ng enerhiya at tinalo ang ilan sa mga kalaban habang si Chris ay patuloy na sumisira sa iba gamit ang kanyang sandata. Habang tumitingin sa paligid ay napansin ng dragon na nagmumula sa isang partikular na direksyon ang mga demonyo. Subalit ipinakita ng talino ng mga kalaban ang isang mapanganib na tactics at isang Zir ang nagtago sa likod ng isa pang kakampi at sumugod mula sa likod habang inaatake ni Dalan ang kalaban sa harap at dahil sa sitwasyong ito, napilitan si Dalan na gumamit ng pagbabagong anyo ng katawan para magamit ang kanyang dragon arm at durugan ang Zir mula sa itaas. Sa kabila ng bahagyang tagumpay ay nakita niyang katatapos lang patayin ni Christina ang isang kalaban, ngunit may isa pang lumitaw sa likuran niya nang hindi inaasahan at sa sandaling iyon, sumagip si Selena gamit ang kanyang gerem na kakayahan at isang mahiwagang ahas na nagpapabagsak sa huling Zir at nagbigay ng tagumpay sa mga investigador ng Veron. Matapos malutas ang problema ay sinuri ng grupo ang diwata. Sinabi niya sa kanila na ang pangalan niya ay Merle at siya man ay inatake ng mga demonyo at dahil dito, inisip ni Dolan na ang mga Zir ay mga scout lamang na nagpapahiwatig na may mas malalakas na demonyo ang paparating. Binalaan sila ni Merle na ang kanyang grupo ay nasa malaking panganib at nalagay sa matinding suliranin at nang marinig na may mga kasama ang diwata, ibinaba ni Don ang kanyang sandata bilang tanda ng pakikipagkaibigan, na nagudyok sa mga elf ng kagubatan na dahan-dahan na lumabas at lumapit ang isa sa kanila at sinabi kay Merle na lumayo agad sa mga tao. Nilapitan ni Guo si Dolan at pinasalamatan siya sa pagtulong kay Marl at tinanong kung bakit sila naroon. Ipinaliwanag ni Dolan na nandoon sila upang suriin ang kalagayan ng kagubatan matapos makarinig at makakita ng mga kakaibang espiritu. Humingi siya ng paumanhin kay Guo dahil hindi niya nasabi ito ng mas maaga. Siniguro ni Guo na ayos lang at pinayuhan siyang umalis agad dahil delikado ang kagubatan. Tinanong ni Christina si Guo kung bakit hindi siya humingi ng tulong mula sa kaharian para magpadala ng mga tauhan, nilapitan niya ito ng may galit at inakusahan siyang inilalagay ang kagubatan sa panganib. Inalok niya ang sarili na lumaban sa tabi ni Guo kung kinakailangan na may kumpiyansa sa kanilang kakayahan, kinabahan ang mga tauhan ni Guo sa kanyang tapang na harapin ang kanilang pinuno, pero naunawaan din nila ang malasakit niya para sa kanilang lupa. Inisip ni Dolan ang tungkol sa isang demon spirit gate na napagtanto na maraming demonyo ang nakapasok at natakot na baka mas malalaking halimaw pa ang sumunod, na maglalagay sa kanilang nayon sa panganib at kahit na kailangang ipakita niya ang kanyang dragon spirit sa nayon at malagay sa panganib na itataboy siya, desidido siyang protektahan ang kagubatan at ang kanilang nayon. Hinimok ni Dolan si Guo na tanggapin ang kanilang tulong dahil malalaki ang mga halimaw at kailangan nila ng mas maraming lakas. Lumaki ang pag-aalala ni Guo at pinaalalahanan siya ng kapatid niyang si Fu sa kanyang tungkulin bilang pinuno, pero pinakiusapan din siyang isaalang-alang ang buhay ng kanilang mga sundalo. Sinabi niya kay Guo na mapagkakatiwalaan ang mga taong ito at napagkasundoan ng buong hukbo na tanggapin ang kanilang tulong. Habang sila'y nagkasundo ay may isang malakas na tunog ang narinig na nagdulot ng kaba sa lahat at nakilala ni Dolan ang tunog na iyon bilang ang pagbukas ng gate na nagpapapasok ng mga masasamang nilalang. Di nagtagal 3 halimaw ang lumitaw mula sa gate, iniutos ni Guo sa kanyang mga tauhan na bumalik sa nayon at gumamit si Dolan ng isang wind spell para mapabilis ang kanilang paglalakbay. Ang 3 nilalang na isang babae at 2 lalaki ay nagplano na wasakin ang nayon at pasyahin ang kanilang pinuno sa pamamagitan ng pagpatay sa lahat. Binanggit nila ang ika-4 na kakampi na susunod din mamaya at lumipad ang babae sa taas para magmasid sa paligid habang ang isa sa mga lalaki, na masyadong sabik ay sumugod papunta sa nayon para umatake at sa nayon ay nagsimulang umatake ang maliliit na halimaw, nilalampaso ang mga tagapagtanggol dahil sa kanilang dami. Isang napakalaking halimaw ang lumitaw na hindi naapektuhan ng mga palaso ng mga tagapagtanggol,
at ang mga malalakas nitong hampas ay sumisira sa kanilang depensa na labis silang naapektuhan, mabilis na nagtungo sina Dolan at ang kanyang mga kasama sa nayon. Ipinabatid ng mga sundalo kay Goo ang pagdating ng malaking halimaw na tumutulong sa mas maliliit na nilalang at sinira ang kanilang mga pader sa timog. Tinanggap ni Goo ang babala ni Dolan at hinimok silang magmadali at sa kanilang daan, nakasalubong ni Dolan ang ilang maliliit na halimaw. Hinimok ni Dolan ang kanyang grupo na harapin sila ng buong tapang sa nayon. Isa sa mga halimaw ang nangasar sa mga tagapagtanggol at ipinagyabang na kahit kaya nilang labanan ang mas maliliit na nilalang, hindi nila kakayanin ang isang malakas na hampas mula sa kanya. Habang nasisiyahan siya sa takot ng mga tagapagtanggol ay tumalon siya sa pader ng kuta at tinarget ang isang mandirigma at nagbantang papatayin ito. Sa pag-atake niya ang mga ugat ng puno ang pumipigil sa kanya at lumitaw ang isang babaeng nagngangalang Diodora, na gumagamit ng kapangyarihan sa mga halaman upang itali ang halimaw. Samantala nakipaglaban sina Dolan at ang kanyang mga kasama sa mga halimaw na nagdulot ng pagkaantala sa kanilang pagdating sa nayon, gumamit si Dolan ng isang celestial arrow na spell at habang si Goo ay naglinis ng daan para sa kanyang grupo sa kagubatan. Sandaling huminto sina Dolan, Christina at Selena upang magplano ng mas mabilis at epektibong paraan para makarating sa nayon. Binigyan ni Dolan ng mga gintong bola sina Selena at Christina upang makatulong sa mabilis na pagpuksa ng mga halimaw. Sa tulong ng mga ito at ng mga apoy ni Dolan ay madali nilang natalo ang mga nilalang at napabilib si Goo sa kanilang lakas at kinilala ang kanilang kakayahan sa pakikipaglaban, samantala ay hinarap ni Diodora ang malaking halimaw at binalaan itong nagkamali siya sa pagdulot ng pinsala sa mga halaman ng kagubatan at pagpatay sa mga hayop dito na walang ibang matuluyan. Tumawa ang halimaw at sinabing sa tingin niya ay tama lang ang ginawa niya dahil ang mga tao ay kulang sa tapang para mabuhay kaya't nararapat lamang silang mawala. Sinagot siya ni Diodora na tinawag itong mahina at sinabing dapat din itong mamatay. Sinubukan niyang atakihin ito gamit ang matatalim na spikes na gawa sa mga puno upang wakasan ang buhay nito ngunit si Felicia, na lumabas mula sa parehong portal ay pinigilan siya at pinatigil ang atake na makakapinsala sana sa kanyang kaibigan. Lumutang si Felicia sa ere at kinausap si Diodora at pinuri ang kanyang lakas dahil sa kanyang pakikipagkaibigan, ipinakilala ang sarili bilang Felicia at sa kabilang banda, dumating na sina Dolan at ang kanyang mga kaibigan sa isang nayon at namangha sina Dolan at Christina sa kagandahan nito. Pinapaalalahanan sila ni Goo na kailangan nilang magmadali at mag-focus at bumalik kay Felicia. Kinausap niya ang kanyang kaibigan na iginiit na hindi niya kailangan ang tulong nito dahil balak niyang harapin ang banta mag-isa. Biniro siya ni Felicia na dapat niyang wasakin ang buong nayon sa halip na magtagal doon. Sumagot siya na ang kanyang misyon ay pumatay ng mga kalaban bago pa man magawa ng iba at sinabing tutuloy na siya. Hinarap ni Felicia si Diodora at tinanong ito nang may pang-aasar kung handa ba siyang makaramdam ng sakit mula sa kanila. Sumagot si Diodora na mayroon din siyang mga kakampi at naghanda upang magtipon ng kanyang kapangyarihan para sa isang kontra-atake, ngunit nagulat siya nang hindi niya magamit ang kanyang lakas at ipinahayag ni Felicia nang may mapagmataas na habang papalapit siya kay Diodora, naalis na niya ang mga kakampi nito. Sinadya niyang putulin ang pinagmumulan ng kapangyarihan ni Diodora para hindi niya magamit ang mga ito. Galit na pinagsabihan ni Diodora si Felicia at inatake siya gamit ang kanyang lakas mula sa mga puno. Nangakong hindi makakatakas si Felicia nang walang pinsala. Ngunit iniwasan ni Felicia ang atake at tumawa at sinabing mas kahanga-hanga si Diodora kapag nagagalit, pero kulang ang kanyang mga mahihinang bulaklak upang talunin siya at muling sumubok si Diodora subalit sinalungat siya ni Felicia, lalo pang pinahina ang kanyang kapangyarihan sa mga halaman. Muli siyang pinapasaringan ni Felicia at sinabing mayroon din siyang kapangyarihan sa mga bulaklak. Ngunit ang kanyang demonyong mga bulaklak ay tumutubo sa ilalim ng lupa, at nabubuhay sa dugo at kaluluwa sa halip na sa ibabaw ng lupa gaya ng kay Diodora. Muling sinubukan ni Diodora na umatake ngunit nabigo muli at sinabi ni Felicia na walang katuturan ang paulit-ulit na atake na umaasang magkakaroon ng ibang resulta. Sa wakas ay nagawang sugatan ni Diodora si Felicia sa mukha at galit na galit itong sumigaw. Tinanong kung paano naglakas loob si Diodora na sirain ang kanyang kagandahan at binalaan siya na hindi ito makakaligtas sa kanyang ginawa, dahil malaki ang pagkakamaling iyon at naghanda silang muli para sa isa pang sagupaan, kaso dumating ang kaibigan ni Felicia at iginiit na tatapusin niya si Diodora sa isang malakas na atake mula sa kanyang sandata.
Naglunsad siya ng isang makapangyarihang atake na mahirap pigilan ni Diodora at halos tamaan siya nito ngunit nagawa niyang makaiwas, gayunpaman ay napinsala siya ni Felicia na iniwan na sugatan at mahina sa lupa. Nang mahina na si Diodora ay naghanda si Felicia at ang kanyang kaibigan na pagsamahin ang kanilang lakas para sa huling pagsalakay, biglang lumitaw si Dolan na nagulat sa kanila at pumipigil sa kanilang daan patungo kay Diodora. Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa anime na ito, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.